Natapos na ang palabas na Batang Quiapo at ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa House of Lies. Para sa mga nais manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming series, Explained PH Channel, at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat! Ang tanong, ang sunog ba sa Torre Campo Mansion ay aksidente lamang o isang planadong hakbang mula mismo sa loob ng pamilya? Sa gitna ng kaguluhan, sigaw at kalituhan, kapansin-pansin ang kilos ni Thea. Bitbit si Ashley, lumabas siya hindi may takot, kundi may kalmadong mukha at tila may lihim na ngiti. Para bang alam na niya ang mangyayari. Samantala, si Greg ay sumabog sa galit. Ngunit ang una niyang utos ay hindi ang iligtas ang tao, kundi ang mga dokumento. Karaniwan, buhay ang inuuna. Kaya't ibig bang sabihin, ang mga papel na iyon ang may hawak ng pinakamalalim na sikreto ng pamilya? Mas nakapagtataka pa, hindi lahat ng dokumento ay nailigtas. Ang ilan ay nasunog, marahil sinadya. Si Marge ang unang tumawag sa bumbero. Isang simpleng hakbang, ngunit perpektong paraan upang magmukhang inosente. Ngunit kung siya ang may sala, bakit siya mismo ang tatawag ng tulong? O baka iyon ang kanyang estratehiya? Sa gitna ng lahat, mabilis na itinuro ni Thea si Marge. Walang pag-aalinlangan, para bang handa na siya. Ito ba'y kusang reaksyon o isang nakahandang palabas? Sapagkat madalas, ang unang nagtatapon ng sisi ang siyang may hawak ng pinakamalaking lihim. Si Regina ay nalunod sa dalamhati, ngunit agad itong naging galit. Hindi na siya naghanap ng katotohanan, kundi parusa. At sa ganoong kalagayan, siya ang pinakamadaling impluwensyahan. Kung ikaw si Regina, mag-iisip ka ba? O maghahanap ka ng paghihigante? Si Paulo ay ipinagtanggol si Marge. Ito ba'y dahil sa pag-ibig lamang? O dahil alam niya ang mas malalim na katotohanan? Si Edward man ay tumayo sa tabi ni Marge. Dalawang tao laban sa galit ng pamilya. Hindi ba't malinaw na may alam silang hindi alam ng iba? At si Greg, tahimik. Hindi sumigaw, hindi nagtanong. Para bang may iniisip siyang mas malalim kaysa sa apoy. At nang aminin niyang siya ay makasalanan, nagbago ang lahat. Sapagkat ito ay hindi na lamang kwento ng apoy. Ito ay karma, parusa, at kwento ng mga lihim na matagal nang nakabaon. Ngunit isipin, paano kung ang sunog ay hindi parusa, kundi estratehiya? Kung may mga dokumentong kayang sumira sa pamilya Torre Campo, ano ang pinakamadaling paraan upang burahin ang mga ito? Isang sunog, isang trahedya, isang dahilan na walang maghihinala. Dito pumapasok ang baliktad na hiwaga. Paano kung si Greg mismo ang nasa likod nito? Siya ang unang nag-utos na iligtas ang mga papel. Alam niya kung alin ang pinakamahalaga. At siya rin ang pinakananganganib kung lumabas ang mga sikreto. Hindi ba't mas madali para sa kanya na sunugin ang lahat kaysa harapin ang katotohanan? At ang kanyang galit? Marahil iyon ang pinakamagaling na pag-arte, isang aktor na ginagampanan ang papel ng galit na ama habang tinatago ang katotohanan. Balikan natin si Thea. Ang kanyang lihim na ngiti, ang mabilis na pagsisi kay Marge. Ito ba'y natural na reaksyon o tanda ng pakikipagsabwatan? Marahil, alam niya ang plano at ginamit ang pagkakataon upang ilihis ang sisi. At si Marge? Siya ang naging perpektong scapegoat. May motibo, may galit, madaling paniwalaan. Ngunit tandaan, sa laro ng kasinungalingan, ang masyadong halata ay madalas hindi ang katotohanan. Kaya ang tanong, sino ang tunay na may hawak ng kontrol? Ang mga umiiyak, ang mga sumisigaw, o ang mga tahimik na nagmamasid? Habang nakatingin sila sa abo ng kanilang mansion, naging malinaw, hindi lamang ang bahay ang nasunog, kundi pati mga sikreto. Ang ilang katotohanan ay nilamon ng apoy, at sa dilim, may isang taong nakangiti, naghihintay na tuluyang gumuho ang lahat. Mga ka-house supplies, siya Wu ay muling nagbukas ng apoy ng hiwaga sa House of Lies. Ang katahimikan ni Greg matapos ang sunog
ay hindi basta dalamhati. Iyon ay anyo ng kontrol. Habang ang lahat ay umiiyak, sumisigaw, at nagtuturo ng sisi, si Greg ay tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay sinusukat hindi ang pinsala ng bahay, kundi ang sitwasyon mismo. At dito lumilitaw ang nakakatakot na posibilidad. Kapag ang isang tao ay nananatiling kalmado sa gitna ng trahedya, dalawa lamang ang paliwanag. Wala siyang nauunawaan. O siya ang may hawak ng lahat mula pa sa simula. Si Regina naman, ang kanyang galit ay hindi lamang dahil sa pagkawala ng mansion. Mas malalim, mas personal, isang puot na tila nakaugat sa matagal nang nakabaong mga lihim. Ngunit isipin, paano kung ang sunog ay hindi parusa, kundi estratehiya? Kung may mga dokumentong kayang sumira sa pamilya Torre Campo, ano ang pinakamadaling paraan upang burahin ang mga ito? Isang sunog, isang trahedya, isang dahilan na walang maghihinala. At dito pumapasok ang baliktad na hiwaga. Paano kung si Greg mismo ang nasa likod nito? Siya ang unang nag-utos na iligtas ang mga papel. Alam niya kung alin ang pinakamahalaga. At siya rin ang pinakananganganib kung lumabas ang mga sikreto. Hindi ba't mas madali para sa kanya na sunugin ang lahat kaysa harapin ang katotohanan at ang kanyang galit? Marahil iyon ang pinakamagaling na pag-arte. Isang aktor na ginagampanan ang papel ng galit na ama habang tinatago ang pagkakasala o ang pagkakasala. Ngayon kay Thea, ang kanyang lihim na ngiti, ang mabilis na pagsisi kay Marge, ito ba'y kusang reaksyon o tanda ng pakikipagsabwatan? Marahil alam niya ang plano at ginamit ang pagkakataon upang ilihis ang sisi. At si Marge? Siya ang naging perpektong scapegoat. May motibo, may galit, madaling paniwalaan. Ngunit tandaan, sa laro ng kasinungalingan, ang masyadong halata ay madalas hindi ang katotohanan. At kung si Greg ay may kasabwat, sino iyon? Ang tahimik na tinginan nila ni Thea sa gitna ng abo ay tila isang kasunduan na hindi na kailangang bigkasin. Kung sila ay inosente, bakit ganoon ang tingin? Sapagkat madalas, ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa sigaw. Kapag pinagsama ang lahat ng piraso, lumilitaw ang nakakatakot na larawan. Ang lihim ng ngiti ni Thea, ang katahimikan ni Greg, ang mabilis na pagsisi kay Marge, ang mga dokumentong nawala, ang galit ni Regina, lahat ay piraso ng palaisipan na unti-unting nagkakahanay. At ang tunay na tanong, kung ang sunog ay plano, ano ang layunin nito? Hindi lamang upang sirain ang ebidensya, hindi lamang upang protektahan ang sarili, kundi upang simulan ang mas malaking pagbagsak. Sapagkat kapag ang isang pamilya ay nawala ng tahanan, ng tiwala, at nagsimulang magturo ng sisi, ang susunod na hakbang ay tuluyang pagkaguho. At sa kaguluhang iyon, pinakamadaling agawin ang kontrol. Mga ka-house supplies, ang House of Lies ay hindi na lamang kwento ng apoy. Ito ay kwento ng mga lihim na nilamon ng abo, ng mga tingin na nagtatago ng kasunduan, at ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Sa abo ng mansion, may isang taong nakangiti, naghihintay sa tuluyang pagbagsak ng Torre Campo. Mga ka-house supplies, siya Wu ay muling nagbukas ng pinakamadilim na hiwaga sa House of Lies. Ngunit paano kung mali ang lahat ng ating hinala? Paano kung ang tunay na salarin ay isang taong hindi pa natin pinaghihinalaan? Isang tahimik na presensya, laging naroon ngunit walang ipinapakitang emosyon. Isang bagay ang tiyak, may nagsisinungaling. At habang papalapit tayo sa katotohanan, lalong nagiging mapanganib ang bawat hakbang. Habang unti-unting naupos ang apoy sa abo, mas madilim na bagay ang nagliyab, ang hinala. Sapagkat sa ganitong mga sandali, hindi ang apoy kundi ang mga lihim ang tunay na sumisira sa pamilya. Isang eksena, ang halos nakaligtaan, ngunit napakahalaga, ang maikling palitan ng tingin ni na Greg at Thea. Walang salita,
Walang malinaw na emosyon, ngunit may tahimik na pag-unawa. Para bang isang kasunduan na hindi na kailangang bigkasin. Kung sila ay inosente, bakit ganoon ang tingin? Sapagkat madalas, ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa sigaw. Dito, mas lumilinaw ang karakter ni Thea. Siya ang may pinakakontroladong reaksyon. Hindi siya nagpanik, hindi sumigaw, hindi nagtanong. At higit sa lahat, tila wala siyang nawala. Sa halip, para bang lahat ay may katumbas na presyo para sa kanya. Ang tanong, kung may taong handang sunugin ang mansion, ano ang tunay niyang hinahanap? Pera? Kapangyarihan? O kalayaan mula sa matagal na pagkakakulong? At si Regina, sa kanyang galit, ay nagsalita ng isang linyang puno ng damdamin, ngunit may mas malalim na kahulugan. Sinabi niyang ang trahedya ay parusa ng tadhana para sa mga kasalanan ni Greg. Dito lalo pang dumilim ang kwento sapagkat ang apoy ay hindi lamang tumupok sa bahay, kundi pati sa mga saksi ng kasalanan. Ngunit bakit si Greg lamang? Bakit hindi niya sinisi ang sarili o ang iba? Ibig sabihin, alam niya kung gaano kalalim ang mga kasalanan ni Greg. Marahil mas nakakatakot pa kaysa sa ating inaakala. Kung totoo ito, ang sunog ay hindi lamang laban kay Greg, kundi laban sa buong sistemang itinayo niya. At dito, pumapasok ang pinakanakakakilabot na posibilidad. Marahil may isang tao na matagal nang naghihintay. Dahan-dahang winawasak ang lahat. Isang galaw, isang pangyayari, isang sunog. Ngayon kay Marge. Ang lahat ng bigat ng akusasyon ay bumagsak sa kanya. Ngunit kakaiba ang kanyang tugon, hindi takot, hindi labis na galit, kundi matatag na depensa. Para bang alam na niyang siya ang pagbibintangan. At dito lumalalim ang laro. Kung alam niyang siya ang tatargetin, ibig sabihin may alam siya tungkol sa plano. Ngunit hindi iyon nangangahulugang siya ang may sala. Sa halip, maaaring siya ang susunod na biktima. At kung ang layunin ng sunog ay hindi lamang sirain ng ebidensya, kundi ilantad ang mga tao. Sa mga ordinaryong araw, lahat ay may maskara. Ngunit sa trahedya, lumilitaw ang tunay na mukha. Sa sunog na iyon nakita natin, sino ang mabilis na nag-akusa, sino ang nagdepensa, sino ang nanahimik, at sino ang nagkontrol. At kung may nagplano nito, iyon ang tunay na intensyon. Tingnan si Paulo. Sa gitna ng kaguluhan, siya ay nakatayo sa pagitan. Hindi lubos na nasa panig ng pamilya, ngunit hindi rin hiwalay. Ang kanyang desisyon na ipagtanggol si Marge ay hindi lamang emosyon. Para bang nakabatay ito sa isang katotohanang hindi pa niya ibinubunyag. Maaari bang si Paulo ang susi? Hindi bilang salarin, kundi bilang taong makakabuo ng lahat ng piraso. Ngunit bakit siya tahimik? Sapagkat minsan, ang katotohanan ay napakasira upang agad na masabi. At ngayon, ang pinakamalaking tanong. Paano kung walang iisang salarin? Paano kung ang sunog ay bunga ng maraming nakatagong kasalanan na unti-unting nagpatong-patong hanggang sa tuluyang sumabog? Isang pamilya na dahan-dahang winasak ang sarili hanggang abon na lamang ang natira. Kung gayon, kaninong kasalanan ito? At kung lahat ay may tinatago, kapag nagsimulang lumabas ang katotohanan, sino ang unang mababasag? Mga ka-house supplies, malinaw na ang sunog na ito ay hindi wakas. Ito ay simula. Simula ng pagbubunyag, simula ng pagbagsak, at marahil simula ng paghihiganti. Kaya nananatiling tanong, sino ang tunay na utak? Si Greg, na may mga kasalanang nakabaon? Si Thea, na tila alam ang lahat mula sa simula? O isang taong hindi pa natin lubos na nakikita? Inosente ba talaga si Marge? O siya ang pinakasanay magtago ng katotohanan? At kung ikaw si Paulo, ilalantad mo ba ang lahat, kahit na tuluyang gumuho ang pamilya? Mga ka-house supplies, tandaan, sa mundong puno ng kasinungalingan, ang pagbubunyag ng katotohanan ay laging may kapalit na presyo. Maraming salamat sa panonood ng buong video.
Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.